Paano ka nagbibigay? Maligayang araw ng linggo, kapanalig. Nasa ika-32 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na't magnilay ng Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga guro ng batas na gustong lumakad na nakabarong at batiin ng mga tao sa liwasan at mabigyan ng pangunahing lugar o upuan sa mga handaan at sa sinagoga. Nang uubos sila ng mga bahay ng mga byuda at nagdarasal ng mahaba para may idahilan. Napakatindi ng magiging hatol sa mga ito." Naupo si Jesus sa tapat ng kabangyaman at tiningnan ang paghuhulog ng mga tao ng pera para sa templo. At may dumating na isang pobreng byuda nang maghulog ng 2 barya. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Talagang sinasabi ko sa inyo na pinakamahalaga sa lahat ang inihulog ng byudang ito sa kabangyaman. Naghulog nga ang lahat mula sa sobra nila, ngunit siya na may mula sa kanyang kasalatan. Inihulog nga niya ang lahat ng nasa kanya, ang mismong buhay niya." The best ba o yung sobra lang ang binibigay natin sa Diyos? Naalala ko noong naghikayat ang aming parokya sa mga tao na mag-donate o magbigay kung ano ang pwede nilang maibigay para sa mga nasalanta ng bagyo at nasunugan ng bahay. Biglang naisip ko na may mga luma pala akong damit sa aking cabinet. Medyo kupas na at may mga butas ng kaunti, pero pwede pa yun. Kaya lahat ng sobra ko lang na damit ang iniligay ko sa box at ibinigay ko sa parokya. Pero napagtanto ko na hindi pala ako nagbigay ng donasyon para sa ating mga kapatid na nasalanta ng bagyo at nasunugan. Ang nangyari ay naghanap lang pala ako ng pwedeng matapunan ng aking sobra-sobra. Mga kapatid, ilan kaya sa atin ang ganyan kung magbigay sa Diyos? Yun lang kanilang mga sobra pero hindi yung the best. Sa ating mabuting balita, pinapaalalahanan tayo ng isang pobreng byuda. Magbigay tayo sa Diyos ng yung best natin. Ang 2 barya na inihulog niya sa templo ay sumisimbolo ng kanyang buhay. Ibinigay ng pobreng byuda ang lahat sa Diyos. Sa panahon ni Jesus, hindi pwedeng magtrabaho ang babae. Nakadepende lamang siya sa kanyang asawa. Kaya naman, kung namatay ang kanyang asawa, talagang nakadepende siya sa awa ng iba. Hindi kagaya ng mga mayaman na naghulog sa templo ng sobra-sobra lamang ng kanilang ibinigay. Kaya naman sinabi ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo na pinakamahalaga sa lahat ang inihulog ng byudang ito sa kabangyaman. Naghulog nga ang lahat mula sa sobra nila, ngunit siya na may mula sa kanyang kasalatan. Inihulog nga niya ang lahat ng nasa kanya, ang mismong ikabubuhay niya." Mga kapatid, mga kapanalig, sa katunayan, wala naman talaga tayong maibibigay sa Diyos. Lahat ng bagay dito sa mundo ay nagmula pa rin sa Diyos. Mismo ang ating mga talino, talento, lakas, paggawa ng mabuti, at ang ating mismong pananampalataya sa Kanya. Ang gusto ng Diyos ay ibigay natin ang ating sarili sa Kanya, lalo na ang ating kawalan. Maaaring pwede tayong magbigay ng limpak-limpak na salapi sa mga charity organizations. Pero ang gusto ng Diyos mismo ay ang ating mga buhay. Mas gusto ng Diyos na hindi lang tayo ang nagbibigay,
kundi tayo mismo ang nagsisilbi. Tandaan natin, ang binigay sa atin ng Diyos ay di lang sobra-sobra, kundi ang best niya. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya marapat lang na ibigay din natin ang best para sa Kanya at hindi lang yung sobra-sobra. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ng lahat ng mga banal para sa mga minamahal nating mga yumao. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pagkahimlay na walang hanggan at mamulat nawa sila sa kaliwanagang walang katapusan. Naway magpahinga sila sa kapayapaan. Amen.